Ayan. So, good evening, class. So, ngayon, gagawa pa rin ang sir ng discussion about sa last topic dapat natin. So, forgive me kasi di ko naipasa to kahapon dapat kasi may mga inasikaso ang Sir Zeus. And ngayon, gagawin ng Sir Zeus para mas maintindihan ninyo yung ating magiging topic. Then, mamaya may sasend ako sa inyong link sa Facebook na kung saan nakita ko siya sa Facebook. And sobrang galing niya mag-explain na connected dito sa ating topic. So, gusto kong yun ang panoorin ninyo para mas maintindihan ninyo yung topic natin. So, today, or tonight, sorry, we will discuss this one, philosophical theories about man. So, let's start. So, man is a just body or only a soul or spirit. Ayun yan kay Karl Marx. So, implication, man is merely a machine. When we say implication, kumbaga ito na yung paliwanag. Man is treated like a tool to attain selfish motives. Meaning to say, para sa kanya, kay Karl Marx, no, nilikha lang daw ang kumbaga, isang tao para maging gamit, no. Man is merely a machine, treated like a tool. Ito ay criticism, no. Kumbaga pagpupuna ni Karl Marx. Pero hindi ibig sabihin ito yung parang pinaka-point niya. Gusto niyang iparating sa atin or gusto niyang ituro sa atin na isipin yung mga tao or isipin daw natin na kumbaga dapat ang tao ay hindi basta-basta gamit lang. Dapat itinuturing daw ang isang tao na as a whole, buo, malaya, at merong dignity or dignidad. So para yun kay Karl Marx, no, man is merely a machine, no. Para sa kanya, gusto niyang sabihin na ang mga tao daw ay parang isang machine na lang or parang tool na lang daw. Pero hindi yun yung kanyang gustong iparating. So, criticism lang to patungkol sa isang tao, no. By the way, dito pala muna tayo sa philosophical theories. When we say philosophical theories about man, these are explanations, no, and a perspective from philosophy about what a human being is, no, where he came from, what is his nature is, no, what his nature is, no, and what the purpose or what is the purpose of his existence. Ayan. So yun ang ibig sabihin. So patungkol pa rin to sa man, no. So again, kay Karl Marx, para sa kanya na ang isang tao daw ay isang gamit lang, no, isang tool, no? Pero yun ay criticism lang. Gusto niyang iparating sa mga tao na dapat ang turing sa isang tao ay hindi gamit, but bilang isang buo or isang malaya at merong dignidad. Okay? Next one. Man is reduced to a genital organ. Ayon kay Sigmund Freud, no? Man is treated as a sex object, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na bibigyan ko kayo ng video or link sa Facebook na kung saan may di-discuss about sa psychosexual theory ni Sigmund Freud. Wherein 5 stages yung may di-discuss doon, and promise sobrang dali nung diniscuss niya na yon. So papapiyawan ko lang kayo when we say sex and object only, sinasabi dito na na ang sex daw para kay Sigmund Freud is dinefine niya na pleasure, no? So meron kasi siyang theory about psychosexual theory. When we say psycho means mind and sexual or sex means pleasure. Anything that gives you happiness, anything that satisfy you, no? Lahat ng mga bagay na nakakapagbigay sa ng satisfaction, ng joy, no, ng happiness, those are considered as a pleasure, no? Matatawag daw natin siya na pleasure. Ayan. So mamaya i-discuss natin yung psychosexual theory or ibibigay ko sa inyo yung link ng psychosexual theory. Okay? Next one. Kay Sigmund Freud pa rin nung tripartite personality, no? When we say tripartite personality, ito daw yung tatlong bumubuo sa personalidad ng isang tao, no? And I know that you already have an idea when we say id, ego, and superego. Mas padaliin lang natin siya. When we say id, it is the pleasure. Ito yung mga kumbaga nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, no? Pleasure principles, mga pangit na bagay pero nakakapag-satisfy sa iyo. That is id, no? Kung saan tinatawag din naman siya na devil daw, no? But for me, hindi naman siya devil. Kumbaga kasi
nagiging si id kasi ang trabaho niya lang is bigyan ka ng satisfaction. Bigyan niya sa'yo lahat ng mga bagay na gusto mo. Pero, andyan naman si superego, wherein superego is the concept of right and wrong. Ang trabaho ni superego is alamin kung ano nga ba yung tama at mali. And si ego, it represents you, no? Ikaw yung nire-represent ni ego dito. Wherein si id, magbibigay sa'yo ng mga pleasure. Wherein si superego, sasalain niya, no? Na kung saan sasabihin niya sa'yo, oy, ego, hindi pwede yan kasi masama yan. Hindi pwede yan kasi hindi siya maganda para sa'yo. And ego, reality, and practical principle, wherein ikaw nga yan. So, nakadepende na sa'yo kung pipiliin mo si id or superego. Okay? Okay. So, na ay gets, no? So, isang nuggets naman dyan kung gets. Okay, wala akong marinig. Okay. So, next one. Ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na psychosexual theory, no? Psychosexual theory have 5 different stages, wherein una natin dyan na yung oral, no? Next one, anal. Next 2, phallic. Next, pangatlo, next 3, latency, genital, no? Ayan. So, 5 yan ha. So, again, oral, anal, phallic, latency, and yung genital. Okay? Para mas madali class, promise, again, yung isasend ko sa inyo na link, sobrang ganda ng paliwanag niya pagdating dito sa psychosexual theory ni Sigmund Freud. Okay? Okay. So, punta tayo dito kay David Hume. So, man is a product of imagination. Implication or kumbaga paliwanag niya, man is not true or existing. Halimbawa, kasi para sa kanya ngayon masaya ka, mamaya malungkot ka. No? Bata ka noon. Ngayon, binatilyo ka na. Bukas, matanda ka na. Bukas, kamakalawa, wala ka na. No? Lahat nagbabago. Walang permanente na ikaw. David Hume, no? Kasi para sa kanya, man is not true or existing. Imagination mo lang daw lahat ng ito. No? Yan. Para sa kanya yon kay David Hume. Again, when we say David Hume, man is a product or as a product of imagination. Hindi daw totoo ang mga tao. Hindi daw totoo na nag-i-exist tayo. No? Ayan. Imagination lang lahat ng to. Para yan kay David Hume. Gets? Okay. Yan. Kay Charles Darwin, man is an animal. Implication, man has no dignity. Man is an accidental result of change. Man is nothing. Para kay Darwin, ang tao ay produkto lang daw ng natural evolution. Kaya hindi daw siya special. When we say natural evolution, nagkaroon lang daw ng accidenting genes na kumbaga pumasok sa katawan ng isang, let's just say, sabi nga niya no, Charles, evolution or evolution of man is kumbaga galing daw tayo sa mga kumbaga unggoy, no? Doon daw tayo parang pinaka nagmula. Ayan. So, yung mga yan nagkaroon lang daw sa pagtagal ng panahon na may nabuong genes sa pagkakataong yon is doon daw tayo nabuo, no? Kumbaga accidental result lang daw tayo ng pagbabago. That's why he says, man is nothing. No? Isa lang siyang hayop na nagbago sa paglipas ng panahon. Para yun kay Charles Darwin. So, man is an animal for Charles Darwin. Okay? So, man is a union of body and soul only. Para naman yan kay Rene Descartes. No? Ayan. So, yun. Okay. Para sa kanya, ang tao daw ay binubuo lang ng dalawa. Body and mind or soul, no? Yung mind and soul, yun yung nag-iisip or nagdidesisyon, no? Na kung saan man has no personhood. When we say personhood, non-spiritual. Ibig sabihin, hindi niya sinasama ang ibang aspeto gaya ng personhood, no? Pag sinabi kasi ng personhood, pagkatao bilang may relasyon at dignidad or spirituality, no? So hindi niya sinasamahan ng spirituality kasi para kay Rene Descartes, no? Ang isang tao daw ay nakadepende kung papaano niya palakarin yung kanyang sarili
or yung kanyang pagkatao, no? Walang pwedeng isama ditong spiritual something or spirituality. Dahil para daw sa kanya, lahat ng bagay ay ginawa mo, no? Ikaw ang nagdesisyon yan kasi meron ka namang utak at meron ka kayang magdesisyon. Kaya nga sinasabi dito, I am, therefore I am. No? Kung ano ka, yun yung iniisip mo at saka ginawa mo. No? Kaya nga kumbaga para sa kanya na lahat daw ng bagay is merong consequences. You need to face all of those consequences na base sa iyong actions. Okay? Okay. Ayan. Next. Ayan. Man is an expression of the idea of man. No? Ayon yan kay George Wilhelm Friedrich Hegel. No? Implication, man has no freedom at all. Ibig sabihin, ang tao daw ay nabubuhay para ipakita kung ano lang ang ibig sabihin ng pagiging tao. Again, ang tao daw ay nabubuhay para ipakita lang daw kung ano yung ibig sabihin ng tao. Pero yung taong yon is wala siya kakayahan na ipakita kung ano nga ba talaga yung gusto niya. Para yon kay George Wilhelm. No? Kumbaga, expression lang daw of an idea ng isang tao. No? Na kung saan ang isang tao ay wala daw kakayahan na gawin yung mga bagay na gusto niya kasi dito ang tao daw ay pinapakita lang nito kung ano nga ba yung ibig sabihin lang ng tao. Yun yung para kay George Wilhelm Friedrich Hegel. Gets? Okay, basta tandaan nyo, man has no freedom at all, George. Si George ay walang freedom. Okay? Okay, para mas madali nyo lang matandaan, no? Kasi sabi niya yun man has no freedom at all. Okay? Okay. Ayan, pasok naman tayo dito sa prominent philosophers. When we say prominent philosophers, it is kumbaga mga kilala, tanyag, and have a huge influence in terms of philosophy. Malaki yung naging ambag nila pagdating sa pag-shape ng philosophy wherein sa pagbibigay nila ng mga theories or itong mga philosophers na to nakakatulong sa pag-unawa kung ano nga ba yung tao, ano nga ba yung society or lipunan or ano nga ba ang mundo. Okay? So let's start. Ayan. Si Socrates. So Socrates, a foremost philosopher of ancient times. When we say foremost philosopher, it is one of the most important philosophers of ancient times. So he created Socratic method. Again, when we say Socratic method, it is a way of learning by asking questions so that the students or so that the people can think deeply, no, check what they know and discover the truth by themselves. Socratic method 'yon, no. Siya yung kumbaga parang pinaka kumbaga lumikha nung method na 'yon, Socratic method. Again, pag sinabi natin na Socratic method, it is a way of learning by asking questions, no? Para mas magkaroon ka ng idea kung ano nga ba yung mga bagay-bagay or kung ano nga ba yung totoong meron sa'yo, sa iba, no? Or sa ibang bagay. Okay? Okay. Again, pag sinabi natin Socrates, foremost philosopher of ancient times. When we say foremost philosopher, one of the most important philosopher of ancient times. So, kanino nga galing ang Socratic method? Kay Socrates. Okay, very good. Next one, Plato. Plato is a student of Socrates. Estudyante daw siya ni Socrates, no? Okay. So, Plato believes in the theory of forms. Okay, kapag sinabi natin na forms, which proposes that everything that exists is based on an idea or template that can only be perceived in mind. Everything we see in the world comes from perfect ideas, sabi niya yan. So, kumbaga yung perfect ideas na yon nag-i-exist lang sa ating utak. No? And he used also dialectic. When we say dialectic method, two opposing ideas are discussed in an attempt to arrive at new ideas. No? Discussion ng opposite ideas daw to find new knowledge. No?
Kumbaga, ito yung ano, pag sinabi natin na dialectic, pakikipagdialogo mo sa isang tao na may opposite na idea or pagdating sa pinagtataluhan ninyong dalawa. For example, mas masarap daw ang tawag dito, dark chocolate kaysa sa white chocolate, no? So sa pagbibigayan yung dalawa ng diskusyon, both of you gain new knowledge. Yun yung dialectic method na tinatawag natin, no? Nagkakaroon kayo or nagkakamap kayo sa panibagong ideas dahil dun sa pagtatalo ninyong dalawa. Okay. Okay. Sunod nun ay his big contribution was starting the academy, no? Yung academy na yun is institution of higher learning. No? Isa yun sa mga kumbaga naitaguyod or big contribution ni Plato, yung academy na yan, no? Again, pag sinabi natin na dialectic method, ito yung sabihin natin na dalawang estudyante na nag-uusap, no? Wherein doon sa isa nagbigay siya ng perspective niya, and yung sa kabila naman opposite ng perspective nung kaklase niya, no? Pero sa pagtatalo nila or sa pagbibigay nila ng tanong, natututo silang parehas, nakakadiscover sila ng mas malalim na ibig sabihin noon. Gets? Kanina yung dialectic? Kay Plato. Very good. When we say theory of forms, ang perfect daw sa atin ay idea lang or nasa utak lang daw natin, no? So wala daw niyan sa tunay na buhay. For example, no, gumuhit ka ng isang bilog diyan. So kahit anong gawin mo, siguro yung pagguhit mo ng bilog may makikita ka or mapapansin ka pa rin na na kumbaga imperfect, no, or tabingi dun sa drawing mo na yon, no? Pero sa isip mo, alam mo kung ano yung perfect circle or perfect na bilog. That is theory of forms. Ang perfect daw or yung mga ideas na yan is nasa utak lang natin. Gets? Okay, again, si Plato ay estudyante ni Socrates. Si Plato ay estudyante ni Socrates. Si Socrates ay may estudyante na si Plato. Okay. Next one, kay Aristotle. So, para kay Aristotle, ideas and views are based on perception and our reality is based on what we can sense and perceive, no? Para sa kanya, ang realidad ay nakabatay kung papaano natin nararanasan ng isang bagay, no? Kung hindi lang basta siya naiisip. For example, ang isang bagay masasabi mo na totoo kasi ginamitan mo siya ng senses. Yun lang yun. And also, nagkaroon din siya ng deductive reasoning. When we say deductive reasoning, mula sa malawak na idea papunta dun sa specific na conclusion. No? Kumbaga, general na papunta dun sa pinaka-specific or conclusion. Halimbawa nga, digat nakapagbigay ako sa inyo dati ng example about dyan. No? When we say general muna, all men are mortal. Lahat ng tao ay namamatay. All men, general, no? Specific case, pauntiin pa natin. Socrates is a man. Nagbigay na siya ng tao. Socrates is a man, no? Therefore, Socrates is mortal. Mas naging specific na siya, no? All men are mortal, general. Socrates is mortal, no? Kumbaga, mas binigyan niya ng specific na kasagutan ng isang malawak na idea. Gets? Okay. Again, si Aristotle, para sa kanya, ang totoong bagay ay kailangan maranasan or dapat nararanasan ng ating 5 senses. No? Hindi lang dapat daw na naiisip natin. And galing din sa kanya yung deductive reasoning. When we say deductive reasoning, malawak na idea papunta dun sa specific or tiyak na conclusion. Okay? Again, si Aristotle ay estudyante naman to ni Plato. Okay. Ayan. Si Heraclitus. So, he proposed that everything that exists is based on higher order or plan, which he called logos. When we say logos, order or universal order, nakahanay na daw lahat ng mga bagay, no? Ibig niyang sabihin lang dyan, class, na lahat ng bagay na nangyayari sa atin ngayon, lahat ng mga bagay ay merong rason at dahilan, no? Ayon yan kay Heraclitus.
May rason kung bakit may araw. May rason kung bakit mayroong gabi. May rason kung bakit ka nag-exist, no? At mayroon ding rason kung bakit nawawala ang isang tao. Yun yung idea ni Heraclitus. Gets? Again, para kay Heraclitus, everything that exists is based on higher order, no? Or logos na tinatawag. Nakaplanado na daw lahat ng bagay. Gets? Are you with me? Okay. Next one. Democritus. He devoted himself to study of the causes of natural phenomena. When we say natural phenomena, ito yung mga natural disasters na nagkakaroon tayo. Halimbawa, bakit umuulan? Bakit, kumbaga pumuputok ang bulkan? Bakit nagkakaroon ng earthquake? Yun yung mga natural phenomena and dun siya addict na addict, no? Addict na addict siya pag-aralan yung mga bagay na yun. And he also called a laughing philosopher because his emphasis on the value of cheerfulness. No, tinawag siyang laughing philosopher dahil pinapahalagan kasi niya yung cheerfulness or kasiyahan sa buhay. Okay? Si Democritus ang isa sa addict mag-aral pagdating sa natural phenomena. Yan. Okay? And si Democritus din ay ang tinatawag natin na happy philosophers. Okay, sino nga yung addict sa natural phenomena na pag-aaral? Sino? Again, Democritus. Very good. So, laughing philosopher din ang tawag sa kanya. Okay. Ayan na nga. Si Diogenes of Sinope. No? So, para sa kanya, isa siya sa mga founder ng Cynic philosophy. When we say Cynic philosophy, the purpose of life is to live in virtue, in agreement with nature. No? Na kung saan ang tao daw dapat or purpose ng isang tao is kumbaga mamuhay ng simple. And merong connection or nakatuon pagdating sa mga magagandang bagay at nakatuon lang daw pagdating sa kalikasan, no? He was a known advocate of living a simple and virtuous life. Ibig sabihin nito, para sa kanya, kailangan ng mga tao or ang purpose ng tao ay mamuhay ng simple, maayos at marangal. Okay? That's for Diogenes of Sinope. Cynic philosophy. Purpose of life is to live in virtue. Mamuhay ka ng simple, sabi ni Sinope. Diogenes of Sinope. Diogenes. Okay. Si Epicurus. He believed that philosophy could enable man to live as a life of happiness. No. Tagalog, ang philosophy daw ay nakatutulong sa tao na mamuhay ng masaya, no? And ang layunin ng philosophy ay makakatulong gamit ang mga ito, yung eudaimonia, atarasya, and aponia. Again, pag sinabi natin na philosophy, para kay Epicurus, ito daw tumutulong sa mga tao na mamuhay ng masaya. Eudaimonia, ibig sabihin niyan, masayang buhay, no? Kumbaga pinapaligiran ka ng mga maayos na tao. When we say atarasya, ang philosophy daw or gamit ang philosophy, nagkakaroon ka daw ng kapayapaan sa iyong isip, no? Kumbaga inaalis din ito yung mga takot, no? When we say aponia, kumbaga kawalan ng sakit or hirap. Okay? Para yun kay Epicurus. Again, when we say Epicurus, he believed that philosophy have a big impact when it comes to giving or kumbaga enable man to live a life of happiness. Okay? Kung gusto mong sumaya, pag-aralan mo ang philosophy. Yun ang ibig niyang sabihin. Si John Locke. For John Locke, a prominent thinker during the Enlightenment period, siya ang nagpasimula ng tabula rasa or blank slate. Ibig sabihin, ang tao ay parang blankong pahina daw. Ano ba yung blankong pahina na yon? Kung saan ang mga pahina na yon is magkakaroon lang ng laman base sa experience. Kung ano yung na-experience mo, maisusulat mo dun sa blank slate na yon, no? At habang nagkakaroon ka ng experience, mapupuno yung blank slate na yun. Again, pag sinabi natin na blank, kumbaga tabula rasa, ito yung blankong pahina na kung saan magkakaroon lang siya ng laman
gamit ang iyong experience. Gets? Nuggets, no? Pinapakilala din niya dito yung introspection. When we say introspection, emotions and behaviors in search of a better understanding of the self. Madaling salita, kumbaga, ang introspection, ito yung pagmumuni-muni or sarili mong kumbaga damdamin, no? Para mas maunawaan mo yung sarili mo, no? Nagkakaroon ka ng muni-muni, no? Iniisip mo kung ano nga ba talaga ang ikaw. Ano ka nga ba talaga, no? Okay. Okay, balik tayo kay René Descartes. So, René Descartes is a French philosopher, mathematician, and scientist, no? Disregard the belief in all things that are not absolutely certain, emphasizing the understanding of that which can be known for sure, that recognized as the father of analytical geometry. So for René Descartes, René Descartes, sorry, no. So yun, mali ko pala yung last time, no. So, si René Descartes, ang parang kinuhanan ng pinakapangalan niya is sa French, no? Hindi siya sa Greek, no? Kasi kasama niya yung mga Greek philosophers natin, no? So, isa sa mga French philosophers. Okay? Okay. So, yun, explanation. Kumbaga, para kay René Descartes, no? Na nagiging opposite siya or tinatanggihan niya yung mga paniniwala na kapag hindi ka sigurado or hindi tiyak, hindi siya maniniwala sa bagay na yun, no? Kasi nagdududa ka nga, tapos, kumbaga, hindi ka nga sigurado, tapos yun ang gagamitin mong, kumbaga, paniniwala mo sa buhay, no? Hanggat napapatunayan or nakikita or nabibigyan mo ng paliwanag yung mga bagay-bagay, dun lang siya maniniwala. But then, if, kumbaga, yung mga philosophy mo in life is, kumbaga, hindi napapatunayan or hindi naman siya kapaniwala, bakit pa siya maniniwala? Yun ang sabi ni René Descartes. Okay? And also yung father of analytical geometry, about yan sa mga math, no? Okay, yan. Since tapos naman na questions or clarifications, okay, yung questions or clarifications niya yan, itanong niyo sa akin sa next meeting natin. Gets? Nuggets. Okay, I have here a verse. So be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them. For it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you. No? Okay. Kayong lahat ay mag-review na maayos. Bigyan nyo ng time ang inyong mga sarili. No? Pero wag naman sobra-sobrang pagbibigay ng sarili nyo. Hindi na kayo nag-review. No? So, yun lang muna sa to. And then, ayun, bibigay ko sa inyo yung link ng ating nakuha ko na kumbaga discussion kay Sigmund Freud about sa psychosexual theory. Okay? That would be all, and have a great and nice night. Okay? And pahinga kayo. So, God bless us all. Good night.